Ari. Kaibigan, welcome back. Narito ako sa harap ng Azotea, dito sa harap ng bahay. Umulan ng malakas kanina. Ibig ko ang ulan at nag-enjoy ako habang nag-garden. Minsan pag umuulan, maputik na mga kamay, basa ang likod. Sa ngayon ay bala kong lumabas, pero kailangan ko matapos itong hardin. Meron ko ilang itatanim at papakita ko sa inyo. Pero bagong lahat, gusto kong sabihin sa inyo na maulan ngayon, August 26 ngayon at Martes. Ang temperatura naming pinakamababa ay 10 kaibigan, 10 degrees centigrado. May kagat na yun ng konti kapag hindi kayo sanay. Pinakamataas ay 19, I believe. Kaya ngayon, nasa low teens na ngayon. Mas malamig pa dahil nababasa kayo. Yung balat ninyo nababasa syempre ng ulan at may kasamang hangin, kaya halos nadodoble yung lamig pakiramdam. Kaya kailangan sanayin natin ang katawan natin dahil palapit na ang mga taglamig na mga panahon, fall, and then eventually yung winter muli. By the time na dumating pumalo ang tunay na winter, kailangan na matigas ng katawan ninyo sa lamig. Ang mga suot ninyo na coat, ano man ang kapal nito, ay maring hindi ito sapat at patuloy kayong maring magkasakit din. Magsasuffer kayo, madaling lamigin at mahina ang katawan sa pagdating ng tunay na winter na around Enero, Pebrero. Ay may hirapan kayo kung hindi sanay ang katawan. Kaya ito yung pagkakataon, tinatawag na nakaklimatize ng katawan nyo. Okay lang na makaramdam kayo ng lamig ngayong dati ng mga bare months, tulad ng September, October, by November na tumitigas-tigas ng katawan nyo. December, halos handa na. Diba? Kaya nga importante rin yung buwan ng November. Bago ko ipakita yun sa inyo, ay gusto kong pag-usapan natin. Halika, ipakita ko muna sa inyo yung ginagawa ko. Tinatanim ko itong halaman na dala ni mother-in-law. Ito ay ang tinatawag na, kita niyo to, napakaganda na parang bell flower siya, no? Ito rin to, pareho sila ng uri. Teka, nakalupay-pay siya. Bago kumpisa na sabihin sa inyo kung anong halaman to, ay konting payo sa mga kababayan ko mag-hardin. Kapag magpupuno kayo ng hardin, magtatanim kayo, ugaliin niyo na punuin ng tubig yung hukay. Now, ito yung lumang kasabihan na hanggang ngayon totoo pa rin. Okay. Na-miss ko na yung call. Tapos sa kanya tabunan, meron na yung compost, kaya maganda na itong halaman na to. How about lagyan natin ng, again, hindi ko to pinlano, naisip ko lang na bakit hindi. Gusto kong ano to, that's okay, lagyan natin siya dito. Napakaganda ng halaman na to. Native ito dito sa Norte America. Makikita nyo ito sa mga streams, sa mga medyo may mga tubig, pangpang. Pero pwede sila dito basta well draining soil. Pwede sa garden beds ninyo. At mamaya ko na siya papantayin. Yung rosas tumatama sa aking shirt. Oo, tinamaan ko yata yung aking
Zinnia to kaibigan. Okay. Pag-usapan natin to. Pareho lang sila. Again, nakahiga na sila. Ganda niya, no? Dito tayo sa kabila kung saan nakatindig sila. Ito kaibigan ang tinatawag na marami siyang pangalan. False Dragon Head, Virginia Lion's Heart. Pero kilala to sa tinatawag na Obedient Plant. Okay. Tatawagan ko siya, bibilisan ko to. Ang obedient plant, the reason kung bakit siya tinawag na obedient plant, kung papansinin ninyo, ay namamanipula ninyo ang kanyang posisyon. Kita nyo yun? Namumove nyo siya side to side. Kung gusto nyo dito, di ba? Yan. I hope nakikita ninyo. At namumove siya. That's the name, obedient plant. Sumusunod siya. Okay? Alright. Ayun kaibigan, mamaya muli kaibigan. Dahil meron pa ako dito na itatanim. Na ito naman ay phlox. Natutuyo na siya pero buhay pa yan. Nakikita ninyo, meron siyang rhizome kung saan gagapang siya at madali siyang mag-propagate ng marami. Kaya napakaganda nito kaibigan. Mataas to, nasa 3 talampakan, even mas mataas pa. I believe sa tamang mahigit 3 talampakan to. Kaya napakaganda. Maganda sa mga corner ninyo, pang madaling dumami ang dumami to, pampuno sa inyong mga garden beds. Ito papakita ko sa inyo yung itong ang obedient plant na tinanim ko. Nahanap ako ng magandang angulo eh. Ayan siya. Nakikita ninyo, dadami siya. Ito pa, 2 halaman. Mga almost 2 piye ang pagitan nila. Mapupuno din yan. Itong zinnia na rekomendado ko rin to sa inyo. Magpalaki kayo mula, isaboy nyo lang ang mga buto nito sa spring at madalas lalaki ito ng napakarami. Iba-iba siyang kulay. Rosas, red rose. Napakaganda niya. Kasing tanda na rin to ng bahay. Kaya lahat ng ito ay nasa likod. Dinala ko rito sa harap. Kasama ng peony o peony, kung tawagin ng mga Pilipino natin, ay kasing tanda nito. Yung peony nga pala natin, o peony natin, ay ito. Diba? May mga videos na ako niyan sa inyo. Kaya ito yung nakuha ko sa malayong lugar at gumawa ko ng content to pero hindi ko na nagawa sa inyo na naipakita. Ito ay Rose of Sharon din. Isang itong napakalaking puno na nilagay ko lang dito. And sa totoo lang, hindi ko alam na tutubo siya. Just nilagay ko lang doon dahil kalamigan na ng kasagsagan na ng lamig at hindi ko inaasahan na tutubo pero heto siya. Alam nyo, dapat pinutol ko na itong mga tuod na ito para makalaki siya. Pero ayun nga, talagang iba talagang halaman. Minsan na-inspire ako sa mga halaman dahil wala silang intensyon talaga na iba kundi magpalaki at makasurvive. Kung ganyan lang mentalidad ng mga nating lahat ay napakaganda ng society natin, no? Diba? Na makapag lumaki siya ng ano man ang mangyari. Snow, ulan, tag-init, kulang ng tubig, talagang gagawin niya lahat para makasurvive. At pag nagkaroon ng pagkakataon, talagang ipapakita niya yung tunay niyang ganda. Mga bulaklak, bibigyan kayo ng magandang landscape, magandang hardin. Minsan kailangan lang nila ng tulong natin. Hindi lahat, hindi marami, konti lang. At ang suklinan ay napakaganda. Magbibigay na magandang bulaklak. Patuloy na magbibigay taon-taon. Ito yung aming lilac. Lilac ba? Yep. Ito yung aming lilac na
na tinitrim ko para hindi siya masyadong makapal. At ito pa yan, ito yung mga naputol ko. Kaibigan, itatimin lang ito, itong mga matured na to na puno, at ito'y lalaki itong mga to. Pero hindi ko na to itatanim, diretso to sa compost ko. Ito rin na daisy, dapat ito ay tinitrim, pero huli ng tinitrim yan. Titrim nyo yun na kung saan yung may potential siya na magkabulaklak muli. Ito, kita nyo to? Ewan ko, maliwanag. May mga dahon pa dito nyo siya puputulin. Okay, at ayan, dito siya mamumulaklak muli. Sasanga uli yan at dyan, mula dyan mamumulaklak muli. Pero palamig na katulad nito, kung nakikita ninyo ito, dalawa, isa, nag-alternate siya, isa. Pero kung dito, makikita nyo, I hope makita nyo, kita nyo may dahon ditong set, may set dito ng dahon, hindi siya nag-alternate, diba? Meron na ditong isa. Kaya dito nyo i-sniff ya, yan, at mula dyan siya mamumulaklak muli. Okay, again, lumalamig ng panahon, pero ganyan ang idea niyan. At kung wala kayong makitang dugtungan na bagong mga leaves, just cut it sa pinakamababa. Kailangan ko tapusin ng muli ito. Kaibigan, dito na ako magpapaalam sa inyo. Namiss ko na naman yung call. At I like to talk about politics, pero hindi ito na yung tamang panahon dahil hindi lang si Misty ang tumatawag sa akin. Napakaraming mga tao. Kaya I'll skip it at puro hard din na muna ipapakita ko sa inyo. Kaya nga dinagdagan ko, bumalik ako dito para ipakita sa inyo. Again, kung magkakaroon kayo ng pagkakataon, look for that obedient plant, dahil napakaganda nun. Para siyang bell, at kita niyo namamanipula yung kanyang yung ulo niya nasa side to side. Kaya yun ang dahilan ko ba't tinawag ng obedient plant. Halika, ipapakita ko muli sa inyo bago ako magpaalam na. Ito siya, medyo marami-raming set ito. Okay, namumove siya. Ayan, nakikita nyo kaibigan, pwede ko siyang i-move sa kabila. Ay, namumove siya. I hope nakikita ninyo. Alright, ito pa, ito yata yung una kong pinakita sa inyo. Yan, at yan ang dahilan kung ba't sinabi yung obedient plant. Alright kaibigan, alright. Kaibigan, hanggang sa muli. Dito ako magpapaalam sa inyo kaibigan. Hanggang sa muli. Padayon.